He volunteers or she volunteers? Voluntarily po. Voluntary. Bas yung witness. Sometimes October po. October na rin. So that was more than a month after the incident. Yes, sir. Okay. Now, ano ba tong witness natin? He volunteers or she volunteers? Voluntarily po. Voluntary. Ano siya, lalaki, babae? Lalaki po. Okay. So, he has direct knowledge of the incident. Yes, Your Honor po. So, nandun siya Yes, Your Honor po. nung binaril. Yes, Your Honor. Okay. Hindi nakamask yung ano? Hindi naman nakamask yung gunman. Hindi po, sir. Okay. So, based on your investigation, paano niya raw nakilala? Kilala niya ba personally yung gunman? Hindi po, sir. O so, paano niya na-identify that this person, eto yung gunman, dahil kilala ko siya, di ba? Kung mukha lang kasi, kung hindi niya naman kilala personally, hindi niya talaga malalaman kung sino pangalan nun. Paano niya nakilala? During the incident po. Hindi nga eh. Tinanong kita kung kilala niya personally, sabi mo hindi niya kilala. Paano niya nalaman na si Juan de la Cruz is the gunman? Nagkaroon po ng, ano, sir, yung sa Rock Gallery po. Sorry, sa? Nagpakita po kami ng mga... Rogue Gallery. Opo. So walang CCTV to ah? Wala po. Wala. So nung pinalabas yung Rogue Gallery, tinuro niya. Opo. So voluntary siya lang mag-isa. Opo. Wala siyang companion nung time na nangyari yung incident. Walang companion yung witness? Siya lang po. Siya lang. Saan ba nangyari to? Barangay Lakyos po, sir. Saan ba loob ng barangay hall? It happens inside the barangay hall po. O di ang daming tao dun. Tama? Marami po, sir. O so, ay yung witness ba taga Lakyos mismo? Hindi po, sir. Oh, but why he was there? During that time po, Sa barangay hall pa, during that time po, sir, meron po siyang basketball po. basketball ng Tournament po. tournament ng barangay? Basketball po. Opo, Ng barangay? barangay Lakyos. Opo. Oh, konsyal, sa barangay hall pala nangyari, maraming tao, but bakit po ang nag-witness, isang tao lang, hindi pa taga roon? Kaya yun nga po. Yun nga po. Oh, no. Okay, ma'am. So yun yung isang question mo. Opo. Bakit? Opo. Diba? Tama. Okay. Now, Chief, RD, medyo ako, duda rin ako dyan. Kasi with all those people that was present during that incident, isa lang yung nag-witness, hindi pa taga roon. And coincidentally, he was there because may basketball game. But whatever it is, ang question nandun is, do you find it credible, Chief, o yung investigador? Mr. Chair, Your Honor, sir, I Yes, sir. understand, sir, the reservation of the family of the victim as well as the members of the honorable committee. And as I said earlier, sir, I will look into this personally if I have to talk personally to this witness to extract more information with respect to his possible knowledge in this case po. And I will report to you personally, sir. Thank you, RD. Yun ang dapat. This case should be reviewed. Kasi kahit ako, no, offhand, wala naman akong conclusion na yung witness niya is not credible because he might be the only one that has the courage to come out and to testify as a witness. But ang duda ko dito is he's not from that place. Second, marami palang tao barangay hall, bakit walang nag-testify o mag-witness doon mismo sa taga-barangay? And the person that was killed during the time is a barangay captain. Sigurado ako may mga staff doon. Di ba? Now, and the witness, all the volunteers, more than a month after. Tapos tinanong kita, Chief, sabi mo, volunteer. Why did he volunteer anyway? Chief, why did he volunteer? Kasi nga po, sir, nababother siya doon sa nakita niya. Nababatid siya sa konsensya niya.
Pero nababader siya, then suddenly, umatras siya. Yun nga po sir kasi nung una po na nakausap natin, nag-willing siya. And then itong ano as a reported po nagdadalawang isip po kasi natatakot na doon sa buhay niya at saka doon sa pamilya. So, Chairman Paduano, please lang, para madagdagan lang yung information that para magkaroon pa ng sustainability yung questioning mo. Kasi dito sa report that they have submitted to us just now, no? Ngayon lang, nakita ko, binasa ko, hindi lang isang witness pala yung lumabas. Dalawa. Andito ang pangalan, hindi ko na lang sasabihin pangalan ng witness, at meron pang isang witness din na lumabas. So dalawa tong witness. Ang tanong ko lang sa mag-interject lang ako praso. Pareho bang hindi taga ron? Taga Lycius yung yung Lycius yung dalawang witness. At before we proceed, I saw si Chairman andiyan si Chairman Salceda, sir. Welcome. At sino pa isa? Yes, Chairman Joey Salceda. Sige, go ahead po. May dalawang witness pala kayo dito. Pareho bang taga ron yung witnesses na nag-appear sa station nyo? Yung isa po taga ibang barangay. Yung isa, hindi taga ron. Yes sir po. O yun. You can proceed, Chairman Paduano. For your information lang. thank you, Chairman. Chief, magkakilala ba tong dalawang witness? Kasi, tinanong kita kung why isa lang, then incidentally, o coincidentally, he was already there, pero hindi siya taga roon, bakit may basketball tournament. Now, here comes, doon mismo sa report nyo, dalawa pala. Ang tanong ko lang, Chief, magkakilala ba to, yung dalawang witness? Hindi po sir. Hindi. Yes sir. So, sabay ba sila na nag-volunteer? Hindi po sir. When was that date that the first mentioned witness? Kailan po ba yung first witness na lumutang? Sometimes October po sir. Hindi, yung isa. November po naman po. Mhm. So October yung isa, November yung isa. Now, the affidavit that you have offered or shared to Councilor Lumbang was the based on the affidavit of the first witness. Both po sir. Both. So ma'am, kailan mo po natanggap yung Sir, November 19 po. Araw November po ng 19. session. Okay, so most probably, if you cannot remember, Chief, it's prior to the November 19, yung affidavit ng isa. Yes, opo. Yung letter niyo ba doon kay ma'am, yung papirmahan niyo ba kay ma'am na for the filing the case, naka-attach yung affidavit ng dalawa? Duly attached po sir. Okay. Ganon din po yung sistema. Through Rogue Gallery din. O kilala niya yung personally. Yung second witness, kilala niya ba personally yung The same po sila. what is the same? Through Rogue Gallery po. Hindi, pwede namang Rogue Gallery pero kilala ng isa eh. Kasi kabilang barangay lang eh. Yung isa hindi taga-taga roon eh. Kilala ba niya personally yung gunman? Hindi po sir. Yung second witness mo? Yes Hindi. sir, opo. O what happened to the second witness? It so happened na nagtanong po sa kanya. Nagtanong po. Nagtanong Nagtanong lang po sa kanya. Nagtanong yung gunman. Opo. Okay. Pero, tawag dito, nung insidente, nandun mismo siya. Nakita niya. Wala po siya doon. So that will be only corroborative. Just in case. Opo. Kasi wala naman siyang direct knowledge talaga doon sa actual na pangyari. Opo sir. Okay. So para mag-corroborate lang, di ba? Yung statement niya. Tama? Yes po sir. Okay. So yung isa ayaw humarap sa pamilya, yung isa paano yung isa? Yung mag-corroborate hindi niyo ba hinarap kay konsehal at saka pamilya? Sir, wala na po akong naging ano doon kasi
November 15 po, I was relieved from my post po. Okay, yung case, case officer. Willing naman po yung second witness po, yung corroborative witness. Oh, ba't hindi nyo hinarap? Ano na ngayon? This Naantay, now, sorry? naantay lang po namin yung time po ni Madam Che na maging available po. Sa rinto. Sa rinto ka ba, corporal? Corporal po. Corporal. November 19 yung pinadala, yung request nila na kausapin. That was November pa. Ngayon, ano na tayo? January na. Mga 2 months na. Ba't hindi nyo pa naharap? Pag po kasi, sir, kinokontak po namin si Madam Che. Lagi pong busy po siya sa trabaho po. Mr. Chair. Sige, Ah, Mrs. Lumbang, you Opo. are recognized. okay, sir. Sir, wala pong busy dahil alam naman po nila yung every Tuesday session po namin. Ngayon, mayroon pa pong tendency po na nangyayari na kumokontak po sila sa mga kasamahan ko na kung saan sinasabihan po na tulungan mo naman kami para papirma na kay konsehala yung salaysay, yung papel. Dapat po ba yun na kumontak sa ibang mga kasamahan ko para convince sila para pirmahan ko daw po? Eh di po ba dapat personal ito? Eh kung binigay ko po doon sa tinawagan nila tapos nakita na vulgar, lalo na sinasabihan po sa akin na sa atin muna itong papel, natural, alam ko naman po yun. Pero bakit sila nagtatawag ng mga kasamahan ko para convince ako para pirmahan ko na itong mga papel? Pero alam naman po nila na every Tuesday, nandun lang po yung office, nag-a-attend po kami ng session. Yun lang, sir. Chairman. Anyway, si RD, though bago ka lang RD, di ba? Oh, congratulations. Anyway, kahit bago si RD, nag-commit na si RD. Kasi PD, chief, yung chief ng Arayat the time, yung chief ngayon ng Arayat nandito rin. Okay, pati yung investigador. Kasi ganito, kung unwilling yung family na mag-file, you can file a case. Di ba? Tama? O bakit hindi nyo ginawa? That's number one. But anyway, nag-commit na as RD committed, nag-commit na si RD that she will review. Now, second, alam nyo ba na kung yung reasoning nyo is the witness natatakot sa buhay nila, parang sinasabi nyo na walang tiwalang tao sa atin, lalo sa kapulisan, for their safety. Di ba? Tama, RD? Kaya nga lumabas para mag-witness, dalawa pa. O, kahit sabihin mo pa yung isa, corroborative lang. Pero it might spark also or encourage some of the witnesses na may direct knowledge doon sa incident kung na-file niyo yung kaso. Kasi file of the case, for as long as pumasa, alam niyo naman yan. Hindi nga ako abogado, pero alam niyo yan. Alam ko rin. Pag pumasa sa piskalya, diretso na. And you can produce several witnesses just in case, di ba? Later. Pag may lumutang, di ba? Yun yung yun yung chairman, yun yung medyo may ano rin ako diyan, may question din ako na, but anyway, as the commitment of the new RD ni RD Pardo, as of now, Mr. Chairman, ako personally, I can wait to the commitment of General Pardo for further review. Pero timetable lang po, RD. Mga ano kaya to? Kasi it happens August. And it has around mga mga 4 months, 5 months, no? Since August, 5 months, di ba? So RD, yung review na sinasabi natin, na commitment mo, kailan kaya pwede nating at least may substantial na steps na gagawin? Sir, within the day, sir, I will exert effort, sir, to reach out
doon po sa possible witness. And sabi ko nga, sir, if I need to personally meet the witness and again, ask some questions as to his knowledge with respect to the case of Kap Lumbang. And then within the week, sir, I will personally report to you and to the members of the honorable committee, sir, as to the again, kung possible po ba or at least may merit po ba yung mga information provided by this alleged witness, sir. Okay, thank you. Thank you, Adi. Chairman, as of now, yun lang po na. Thank you. Okay, Chairman Ace Barbers, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May konting tanong lang ako doon sa nangyaring may witness, no? Pwede bang malaman, ilan ba yung witness dyan sa Lakyos? Sir, during that time po, sir, nung sinabi ko po na meron po silang basketball tournament during that day po, marami po. Marami, pero isa lang yung nag-come forward. Yes, opo. And according to you, ito ang lumabas dahil mukhang siya lang yung nakonsensya sa dami ng tao ron. Tama ba? Yes, opo. Okay. Meron bang possibility na yung witness na yan ay maaaring isinubo na witness? I'm just thinking aloud, ika nga. Posible ba yon? Hindi po, sir, kasi Isinubo to a point to confuse, no, the investigation. There is a strong possibility na nangyayari yan. Anong tingin mo? Kasi unang-una, hindi siya tagal dyan sa lugar na yan. Pangalawa ay dayo siya. Pangatlo, sa dami ng taong nandoon, siya lang ang lumutang at nagpakita ng tapang. And according to you, siya ay nakonsensya. Hindi nga tapang dahil nakonsensya Hindi ba? So ngayon, hindi ba naglalaro sa isipan natin na possibly ito ay isang isinubong witness? Meaning, bigay ka ng testimonya mo, ma-confuse yung investigation, mawala doon sa tamang o sa totoong suspect doon sa nangyaring krimen. Is that a possibility? Ito naman po sa based on interview po, sir, hindi naman po. So yan ay hindi, kumbaga malayo sa katotohanan. Ngayon, sa inyong investigation, ano naman ang nakita niyong motibo? Sa sunod-sunod, hindi lang dyan sa Lakyos yan, di ba? Yes, opo. Okay, hindi lang sa Arayat yan at doon pa sa ibang lugar. Ano kaya ang possible motive ng pagpatay sa mga barangay officials? Sa inyong investigation, anong lumalabas? Can you not share to the committee kung ano yung inyong initial findings? Ano ba yung motibo ng mga killer na yan at bakit sunod-sunod na pinapatay itong mga barangay officials na ito? Ayan ba ay may personal na alitan? Ayan ba ay may negosyong, may away sa negosyo? Di ba? And I think that should be included in the investigation. Di ba, RD? I agree, Mr. Chair, Your Honor, sir. Based on the data provided by the provincial director, sir, 4 out of the 6 cases being heard today, sir, is arose from personal grudges, including the case of allegedly, including the case of Kap Lumbang, sir. And based on the data, sir, at least the background of the one of the suspects being named by the said witness is he is a member of gun for hire group operating in the province of at least the region of Region 3. But then again, sir, as I committed earlier, sir, I will personally look into this, sir, to find out whether or not this said witness was not coerced in any way to come up with a name to implicate in this case, sir. Yeah, okay, that's a good point, RD. No? In fact, kasi interesting to know, no? Dapat alam ng investigador yan. Automatic yun. That's a, kumbaga SOP niya yun.
Na una-una yung siyempre na alam kung ano, may witness ba do sa krimen, 'di ba? Meron bang nakakakilala dun sa suspect? Ano ba yung posibleng motibo? Dapat yun ang ano natin. Kung tatanungin natin siyempre yung pamilya ng biktima, maring they can share some ideas on what could be the possible motive in the commission of this crime. Ngayon, ilan niyang opisyal na namatay sa probinsya ng Pampanga? 7. Doon sa 7 namatay na yon, lahat ba yan personal grudge? Meron bang pattern kayong na-establish na bakit itong 7 ito ay puro barangay officials? Bakit itong 7 ito ay binaril sa harap ng ganyan? The same firearms ba? Ito ba ang suspect ba ay lahat galing sa isang gun for hire na group? RD? Sir, like I said earlier, Mr. Chair, Your Honor, sir, na 4 out of the 6 cases being heard today, sir, are allegedly arose from personal grudges, and 4 might be related to their work as public officials. But the evidence confiscated, at least recovered during the investigation, were already forwarded to forensic group to undergo forensic examination, particularly ballistics and cross matching, to find out whether these killings is somehow related to one another. And we could also, based on that cross matching report, sir, we could establish whether the suspect name and identified in these cases are came from one and the same group, sir. But as far as the data provided to me, sir, is only one case, particularly the case of Hipolito, sir, that there are indication that the suspect, at least majority of the suspects who remains at large as of this time, have military background. So this is a information that should be further reviewed and considered, considering that the alleged perpetrators have military backgrounds, and we don't want to presume that their military background are being used to perpetrate this crime, sir. Could a possible motive be politika, RD? Base sa inyong impormasyon? Sir, we cannot discount the possibility that these killings are all politically motivated. That is precisely the reason why I already directed the provincial director to dig deeper into these cases to find out that it's easy for them to say that personal grudges are the motives behind these killings, but we have to look into consideration whether these killings are all politically motivated, sir, because we really cannot discount this possibility, sir. Oh, kasi I don't know, sa aking opinion, pinaka mabilis na excuse ay yung personal grudge, di ba? Kasi napakadali nating sabihin, ay kasi may kaaway yan, personal grudge yan. But as you said, no, if you dig deeper, you'll be able to establish more possible motives. No? In this case, bakit ba opisyal ng barangay ito? They are politicians. So probably, there's a big possibility that this is politically motivated. Kung work-related naman, ano ba yung work ng barangay captain that would probably be a reason for them to be killed? Ano ba naman ang trabaho ng barangay kapitan? Ang barangay kapitan ba ay pwedeng mang-ipit ng mga negosyante doon sa lugar? So I guess, no, as you said, kung titingnan ng mas malaliman, ma-establish nating mabuti. Ang nakapagtaka kasi, RD and PD, August pa yan nangyari. No? Hindi naman kayo magiging opisyal kung hindi kayo magagaling na investigador. Diba? I would probably understand a corporal or a PO, ano ba yung isa? PO3? O PO1. Dahil yung experience yan ay hindi pa malawak. No? Pero sa inyo, alam nyo na yan eh. Yun nga, pag may nabaril, dun sa lugar na yun, alam nyo na kaagad. On top of your heads, alam nyo na kung ano yung posibleng motibo. Bakit laging personal grudge ang nagiging dahilan? I think you should rule out, no, sorry, hindi pala rule out. No? I guess in order of priority,
Yung personal grudge, siguro, baka last yun no? At makakatulong dyan yung pamilya ng biktima. Di ba? Kung work-related nga, gaya nga ng sinabi ko, these are all barangay officials. Ano ba naman ang pwedeng magawa ng barangay officials na maaaring ikabuwis ng buhay niya? Aside from kalaban mo sa politika, iba naman yung ano doon. But please do not rule out the angle of politics dito. Because parang there seems to be a pattern. 7 yan. 7 opisyal ng barangay. Kagawad o barangay kapitan. So bakit puro politiko? Ganun na ba ngayon sa Pampanga, binabaril ang politiko? Diba? Parang malaking question mark kagad sa ating isipan yan. Yes, sige, PD. Your Honor, Mr. Chair, with regards to the 6 EGO, sir, dito sir sa case ni Lorenzana Liang, sir, medyo na-establish po natin yung possible motive niya is yung business, sir, parking business of the suspect. Considering, sir, na nalabasan po natin ng warrant of arrest yung 2 suspects. And then dito naman po kay Attorney Jerome Tubig, medyo na-establish din po natin, considering po na na-arrest po natin yung 3 suspects and 1 suspect is already behind bar, sir. Kaya ano po siya, land dispute, sir. So far, sir, sa 6 na EGOs, medyo na-establish po natin yung 2. Yung 2. Yes, sir. So may 4 pa rin. Yes, sir. Opo. So yun pa lang ang puzzle pa hanggang ngayon. Yes, sir. We will work on that, sir. Okay. So that's all for the meantime, Mr. Chair. Thank you. Okay, Mr. Chairman Chair, Acop, you are now recognized. ang pinag-usapan lang po natin ay yung kaso po ni late Barangay Captain Mel Lumbang of Barangay Lactios, Arayat. Tama po. Meno, sino po ang investigator on case? Sir, How long have you been an investigator? almost 2 years po. And what training in investigation did you have? Criminal investigation course po. Saan po nangyari ito? Nueva Ecija PPO po. Nueva Ecija. Okay. Saan po pinatay si former Barangay Captain Mel Lumbang? Sa loob po ng lumang barangay hall po nila sa Lactios, Arayat, Pampanga po. Sa loob ng barangay hall. Mismong sa loob ng opisina niya. Sa terrace po. Terrace. Ng barangay hall. Yes po. Yes. Ano po yung firearms na ginamit? M16 rifle po. Yes. And therefore, meron pong nahulog na mga basyo ng bala Yes, Mr. Chair. at may nakuha rin siguro na bullet heads ng M16. Tama? Fired cartridge lang po. Wala yung bullet head sa katawan ni Juan? Wala kayo nakuha? Doon sa katawan ni the late Barangay Captain, yung slugs, Wala po, Mr. Chair. bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Juan, the late Barangay Captain? Hindi ba pag namatay sa firearm, sa pagbaril, ino-autopsy ninyo yung mandatory yung autopsy ng katawan? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po saka po yung anak po ng biktima. Konsehala, would that be true? Totoo po ba yung allegation na yun? Na Konsehal nag-execute Lumbang, po please. kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari.
Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng hustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Mr. Chair, kami po naniniwala po sa ganyan na pangyayari. Kaya ngayon nga po, nandito ako para ilaban po yung kaso ni Mel. O kasi Pero para ipaalam ko po sa inyo, Konsyala, importante po na makuha ng kapulisan yung cartridge at saka yung slug ng bala para ma-identify kung ano talaga yung baril na ginamit doon sa pagpatay sa inyong nasirang asawa. Kaya ganun po yung aking pagtatanong dahil yun po yung talagang protocol na pag-iimbestiga po sa kasong mga ganito. Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po ay makakakamit ng hustisya, bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Ang tagal na po na nangyari no 1 taon. Di po ba? Paano ngayon magkakaroon ng ebidensya ng pulis na kung makuha yung gunman at saka yung baril na ginamit, paano mapapatunayan ng kapulisan na yung baril na yun ay yung baril na ginamit sa pagpatay sa inyong nasirang asawa? Di po ba? Opo, Mr. Chair, lalo na po kami, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganitong pangyayari. Hindi po na-explica sa amin ng kapulisan na importante yung kanilang gagawing autopsy sa kanya. Dahil sa oras po na yon, talagang wala po kami sa aming pag-iisip para makapaggawa po ng desisyon, Mr. Chair. Thank you. Okay, decision po ninyo yon. Hindi naman natin may babalik pa yung nakaraan. Anyway, Mr. Investigator, ilang pong tao ang kasama ni Kapitan dun sa lugar? Madami po, Mr. Chair. So marami. Doon sa loob ng barangay hall, doon sa terrace. Yes po. Yes. Ni isa doon, wala pong nagtistigo. Wala po kayo nagtistigo na pipirma ng affidavit o magbigay ng statement. Wala po. Wala po kaming nakuha, Mr. Chair. Dahil natatakot din po sila sa seguridad po nila. Natatakot. Di po ba pag natatakot po lahat ng tao, magagawa nga po yung mga loko-lokong tao yung gusto nilang gawin. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Alam mo rin siguro yung kasabihan na evil will triumph when good men do nothing. Yes, Mr. Chair. Yes. So, bakit hindi po niya sila mapilit? Kasi sabi niyo may dalaw po kayong witnesses. Bakit hindi yung mismo malapit kay Kapitan at nakakita doon sa gunman? Yun ang dapat mag-witness. Kasi sigurado na pag magaling yung abogado nung kung sino man ang masasampahan ng kaso, baka hindi makalusot o hindi manalo doon sa kaso. Mananalo yung kalaban. Di po ba? Dahil yung witness ninyo, wala mismo doon sa lugar eh. Gumawa po kami ng mga paraan, Mr. Chair, na kumbinsihin yung mga tao na possible na nakakita. But isa po sa kanila wala pong gusto or wala pong willing mag-testify, Mr. Chair. Okay. Now, ano po ba yung pinapipirmahan nyo doon kay Konsehala? Yung affidavit po niya, complaint affidavit po niya. Affidavit. Yes, Mr. Chair. Complaint. Okay. So, ayaw ni Konsehala na mag-complain. Ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Ayaw niyang pirmahan yung affidavit complaint? In fact, Mr. Chair, Hindi, sagutin mo muna ako, Iho. Ayaw ba niya talaga? di ko po alam sa kanya, Mr. Chair. Konsehala, bakit ayaw niyo magreklamo? Gusto po namin, Mr. Chair,
Ang ano lang po namin, kagaya po ng sinabi ko kanina, nung pong inabot sa akin nga po itong papel at pinapipirma, sabi ko nga po, babasahin ko, hihingi ako ng copy. Binigyan po nila ako. Tapos nung po nakita ko may mga tao, may mga picture, may nakita po ako na witness na daw po ito, yun po yung hininga ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya. Dahil dito po sa nakasaad dito sa salaysay ko na pipirmahan, ako po'y kumukonforme dun sa mga salaysay po nung witness. Kaya bago po ako magpirma, yun po yung hiniling ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya na binitiwan dito sa papeles, Mr. Chair. Mr. Investigator, tama po ba yung sinabi ni Konsyala? Tama po, Mr. Chair. Bakit kailangan niyang i-confirm yung statement ng mga witnesses? Hindi naman niya kasama yung witnesses na yon o hindi naman niya nakita na nandun yung witnesses during the commission of the crime. Bakit? Siguro, Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsyala. Ang tinatanong ko, bakit niyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses? Wala pong ganun, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan? Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. So, di ba affidavit of complaint lang naman yung ang kanyan na si Konsyala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa. Yes, Mr. No more, Chair. no less. Hindi Yes, dapat Mr. nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint.